Ayan, magbabalik tayo. Okay, so ito, mayroon tayo ngayong gagawing tampered. Ayan. Tinampered na naman ng isang technician din daw. Kaso nga lang, tingnan nyo naman guys. Ayan. Ayan na naman yung ginawa nila. Tinamper yung isang channel sa kabilang channel. Ayan. So, ito yung palagi kong nababanggit sa aking mga video. So, wag nating tularan yan muli dahil ayan, hindi magandang tularan yung ganyang style ng pagre-repair. Ayan guys, so tingnan naman, tinanggal na yung relay, yung para sa speaker protect. Ayan. Tapos ganoon din dito, yung para sa speaker ANB na relay, wala na rin. Ayan. So, ang complaint ni customer, wala lang daw tunog yung kabilang side o kabilang channel. Tapos, ang mas masakit pa doon kasi siningil pa siya ng grabing mahal. So, 1.5 daw yung nabayaran niya sa technician. So, kawawa naman si customer. At tingnan nyo naman yung ginawa sa amplifier niya. Tinanggal yung relay, tapos yan pinalitan ng isang capacitor dito, yung pinaka main filter. Tapos ito guys, di na kinunik yung thermostat nya. Ayan, kaya pala nag-on na kaagad yung yung indicator dito, or nag-green na agad kasi malamang naka-jumper na rin yung para sa thermostat. So kasi nga tinanggal na yung relay. Power on nga natin. Ayan, kita nyo naman, nag-green na agad. Kasi dapat yan, red muna bago mag-green. So, ang nangyari, ayan, nakaganyan na siya, nakarekta na yan malamang. So, di ko pa yan natanggal yung pinaka-main amp. So, tingnan nga natin kung ano pang mga nagalaw dito. Okay, ayan. Ito guys, so napalitan na rin yung resistor na 5 watts dito. Bali, dalawa. Kasi ang dati niya nakatayo na resistor. Ayan. Pinalitan na siya ng nakahiga na. So, baka nga rin, siguro baka nagkaroon talaga ng problema yung isang channel nito. Kasi nagpalit siya ng resistor na yun, 5 watts. Ayan, so ano pang ibang nagalaw? So wala naman na. Okay, so tingnan natin guys kung anong magagawa natin dito. Sana maibalik natin sa dati, yung importante yung relay. Maibalik natin sa dati kasi importante yan sa protection ng speaker. Okay, so mamaya ko na lang isa sound check kasi gusto ko muna makita yung ilalim nito. Okay, so linisan ko muna, tapos titingnan natin, i-check up natin yung ilalim. Okay, ayan. Ayan, tingnan nyo naman yung ginawa. Ayan. So, ayan, tinanggal yung relay. Tapos, tinanggal din yung resistor na 10 ohms by 2 watts or 1 watts. Tapos, yung mylar capacitor dyan para sa output ng speaker. Ayan, yung dito, yun pa pala yung yun pa pala yung tinanggal nila. Ayan. Tapos ayan, ginamper dito na siya, nag-jumper sa speaker out. So speaker out ito ng left yata or right. Tapos kinunik yung isang side na wala sigurong sound output, kaya yan, dahil sa jumper kaya nagkaroon. Pati nga pala yung mga tornilyo hindi na rin naibalik. Ayan, tornilyo ng heatsink. So chinik ko yung yung transistor, okay naman, good naman lahat yung transistor. Ipangalan ako na voltage check. So mamaya tingnan natin. So Yan, so subukan natin i-restore ito at
ibalik natin sa dati. Pero siguro kausapin ko muna si customer kasi marami-rami yung nawala. Post ko muna at balik tayo ulit mamaya. Check muna natin yung bias voltage kung mayroon. Naka-plug in na. Okay, so sinit natin yung tester sa 20 volts DC. Ayan. So check natin guys yung mga PNP at NPN na transistor kung mayroong bias voltage. Okay, so base emitter. So dito muna tayo sa side na ito. Ayan. Okay, mayroon siyang 0.4 volts. Lagyan natin ng fill light. Ayan. So yung kabila. Okay, mayroon. So dito na lang para shortcut. So magka-connect din naman yan. Yan, mayroong 0.3. Positive 0.3. So dito sa kabila. Yan. Negative 0.32. 31. Okay, yung kabila. Okay, siyempre parehas lang yan. So dito na sa kabila. Okay. Ayan. So ito guys, wala siyang bias voltage. So ito pa yung isa sa problema natin. So kailangan meron siyang 0.4 o 0.41 volts. So ito wala. Inisan ko muna ng lacquer thinner yung board. Ayan, so malinis na. So kinilas ko na rin yung heatsink. Ayun na siya guys, oh. Ayan. At ito yung ilalim or ibabaw pala. Ayan siya. So, napansin ko lang, kapag DB audio na ganitong model, mayroong rugby dito. Ayan. So, kita nyo naman, natuyo yung rugby. Kaya, malamang dyan yung nag-change value na resistor or nag-open. Ayan. So, alamin natin yan kung mayroong nag-open nga. Or may naputol na resistor dyan. Yun pala. Yung capacitor na 1000 by 50 volts. Ayan. So papalitan na natin yan. So, at linisin ko muna to. Ayan. Okay, so nalinisan ko na, napalitan ko na yung mga dapat palitan. At yung mga nawala yung mga nawalang pyesa na kinuha, ayan, kompleto na. So nilagyan ko na siya ng relay, tapos yung resistor na 10 ohms, 2 watts, tsaka tapos yung mylar na capacitor. So ito pala guys, may review nito at may tutorial si Sir Rafi tungkol sa mga mylar capacitor, tantalum at yung mga ceramic. Ayan. So sa mga nagtatanong, pwede nyo bisitahin yung kanyang mga video. So lalong lalo na yung tungkol sa ganitong parts, kung paano mag-reading at kung paano mag-ground off ng mga number na ganyan. Okay, so bisitahin nyo siya, si Sir Rapi or si Fix and Review. Ayan. So ito pala guys, palitan ko na yung mga kinalawang dito. Kung napapansin nyo kanina, mayroon dyan rugby kanina. So naputol na nga yung mga paa ng resistor. So ito yung mga napalitan natin, mga resistor, yung mga naputol na nga siya. Yan, naputol na yung kanyang paa. So ilang piraso ba yan? So bali 5 resistor ang napalitan ko dyan, tsaka isang transistor. So 9015. So 9015 ang kanyang part number. Tapos ito na yung capacitor, yung lumubo. Okay, so ito yung mga napalitan natin dyan. So pati yung jumper sinabay ko na rin kasi baka maputol na rin, katulad nung last na upload natin na kinalawang ng jumper. Pinitan ko na rin. So yan yung mga napalitan natin. 27k na 1.5 watts, 1k, tsaka ito pa rin yung original yan. Yan pa rin yung original yan, yung 39k. 5.6k, 470.
Yan, 470 ohms, tsaka 2.7K. Yan. Yan, bali yung 5 na yan ang napalitan natin. So ito, 470, medyo malaki. So okay lang yan, para mas matibay na rin. So yan, nalinisan ko na rin siya. Pati yung pati yung kanyang casing. Yan, nalinisan ko na yan. Tapos yung pala, yung capacitor. Yung capacitor guys, pinagpalit ko lang. Kasi yung relay bumabangga doon sa capacitor, itong malaking capacitor, kaya hindi malapat ng maigi yung relay, kaya pinagpalit ko na lang sila. Tsaka yan, okay pa naman yung capacitor na yan. Yan lang muna yung kakabit natin dyan, okay pa naman siya. Yan. So ito yung ito yung kanina na walang bias voltage, so i-check natin. Tapos ilagay natin to guys yung sa standby yung pinaka indicator at yung standby. At yung pala, yung importante yung yung thermostat, ilagay din natin kasi hindi yan siya mag-relay kung wala ito. So, ilagay din natin yan. Ayan. So ngayon i-check natin kung mag-on na yung relay, kung normal na yung operation ng amplifier, at kung mag-on na yung relay. Okay, share niya sa abangan natin. Tapos i-check natin yung bias voltage, yung nawawala kanina. So, dali lang, i-check up ko muna. Okay. So, yan na. So, binilintong ko muna yung board. So, nandito yung check natin na walang bias voltage. At tingnan din natin kung mag-relay na siya, kung mag-on na yung relay. At yung display or yung indicator kung normal na. Plug in natin. At, and power on. Check natin, power on natin. Yan, red na siya guys, oh. So dapat magi-green yan. Tapos magi-click yung relay. Ayun. Nag-click na at medyo nag-green yung indicator at nag-relay na rin. Okay, so check natin yung bias voltage. So dapat mayroon tong 0.3 something hanggang 0.4. Okay, so saan na ba yun? O ito. Ayan. So ayan, mayroon na siyang 0.3 o 0.39. So okay na, mayroon na siyang, so normal na ang kabila. Ayan. Okay, so good na yung ating main amp. Okay na yung bias voltage. So yun na lang guys. Ibabalik natin sa dati yung speaker terminal na yan, yung wiring dyan. Tapos yung na lang, yung relay doon, subukan din nating hanapan. So sana may balik natin sa dati. Tapos check na rin natin yung mga tone control, o check na rin natin yung mga volume dyan kung okay pa. Habang nagwa-wiring ako dito sa sa may speaker out. Ayan. So ayan, may na-discover akong isa pang jumper ba to or remedyo. Ayan, ito nyo naman. So napansin ko na ito kanina, akala ko lang naputol lang yung wire dito. Tapos akala ko pinutol lang dyan, naputol, tapos kinunik na lang sa ilalim. Yun pala, binaypass din pala yung naputol na nga siya. Ay, hindi pa, putol na. So binaypass yung right channel yata ito, or left channel, binaypass. So ginamp na lang sa isang channel para gumana yung isang channel. Ayan. So bypass ang nangyari. So bypass lang siguro ang alam nung gumagawa nito, or puro remedyo. Ayan, baka hindi marunong mag-repair. So ang ginagawa niya, remedyo at bypass. So ano bang tawag sa gumagawang ganun? Okay, so ito kung napapansin nyo guys, nilagyan ko ng relay. Hindi nga lang siya magkaparehas ng itsura, pero yung function halos parehas naman. Wala kasi akong available na ganitong relay na kulay blue, na yung mahaba. So
So ito lang nilagay ko. So ito guys, kung napapansin nyo, jumper na naman, oh. Jumper din ang ginagawa ko, yung wiring. So yan, ipapaliwanag ko na lang mamaya. So tapusin ko muna, tapos balik tayo mamaya. Okay, ayan. So katulad nga yung sinabi ko kanina, jumper din ang ginawa ko. Ayan. So kasi di ko lang sure kung ito pa rin ang original na board niya, kasi tatlo lang yung terminal niya guys. Oh, tatlo lang yung terminal niya, oh. Diba? Ayan, tatlo lang, samantalang apat yan. Tapos pang-anim yung dalawang out, yung positive ng speaker. Ayan. So di ko lang sure kung yan yung board, kaya ang ginawa ko, hininang ko na lang yan sa ibabaw. At kita nyo naman, labo. Ayan, nilagarian kasi yung board. Ayan, nilagarian kabilaan, kaya kailangan pa rin talaga natin mag jumper dahil putol nga yung layout. So ayan, na-wiringan ko na, tapos ko na wiringan yung speaker selector, or yung speaker A, speaker B, at speaker AB. Ayan. Okay, so ayan na siya. Ayan dito. Ayan na. So yung isang, papaliwanag ko pa ba to? I-discuss pa ba natin to guys? Sige na nga, i-discuss pa natin para kumpleto yung ating video ngayon. Okay, yung ang common na ground, yan, mula dun sa board pala, mula dun sa board. Ayan, kumuha tayo ng itong blue na to, ayan yung ground, at yung dalawang brown, ayan yung left and right output na positive. Ayan. So itong blue ay negative. Papunta yan doon sa common or ground ng ating speaker selector. Ayan. So ibig sabihin yung negative negative connection ng speaker ang siniselect ni relay. Yung dalawang relay niya yan. Ayan. So titingnan nyo naman. Ayan, kung napapansin nyo, ayan siya. So, puro yan ground. AL na yan, AR, tapos BL, BR. Ayan. So diretso yan doon sa output syempre natin ng negative terminal ng ating speaker. Ayan, ito natin dito. Ayan siya. So tingnan natin sa likod. So ito, andito yung speaker B, itong apat na ito. Andito rin yung speaker A, yung apat na yan. So nakakita nyo naman, nakabox siya. Kabila, nakabox din. Ayan. So ang speaker A, o yung AL, ito yun siya. Speaker A na left channel. Ito yun, ibig sabihin, ito yung negative binding post na ito. Yan yung ilalagay mo doon sa AL na, yan, yung AL na yun. So ito yan yung medyo light na brown. So punta yan dito. So yun na yun. Aba, ayan, yun na yun siya, oh. So ito yun siya. Ito yun siya. Ngayon, yung speaker A naman, ay speaker AL naman, right channel. Right channel siya, ito. Pero nasa paloob din siya ng speaker A. Ayan. So ito yun. Yan yung AR. Yan, AR yan. So kung napapansin nyo, ito na yan. Yung naka-usli na yan. Yung naka-usli na yan. So ito yung blue na yan. Itong blue na ito. Babayin natin. Yan. Pangalawa siya doon sa dito. Ayan. Ito. So pangalawa na yan siya dyan. So yung B,
Yung BL naman, so ibig sabihin speaker B left channel. Ayan siya. So dito naman tayo sa speaker B. So speaker B daw na left channel. So ito yun. Yan. Speaker B left channel. Yan na siya. So ito na yun. Yan siya. So yung pang-apat na bali. Pang-apat na. So yung BR, yan yung pinakalas na. So ito na yan siya. Yan na yan siya. So yun yung nakausli na rin yan. Okay. Ayan yung nakausli na yan, guys. Ayan. So yan na yung speaker B na right channel. So ito na yan. So yan ang pinag-uusapan natin, guys. Puro negative lang. Puro negative terminal ng speaker out natin. Ayan. Ayan siya. Tapos yung common, siyempre ano yung common nya, pupunta yan. Saan ba? Ito. Pupunta yan doon sa ground o sa G. Yan sa G ng speaker selector natin. Yan siya. So yung positive terminal natin, yung positive output ng left and right, ito na yan siya. Itong dalawa na to. So ito yung right, ito yung left. Yan siya. Ito yung right. Saan ba yun? Ayan. Ito yung right, ito yung left. Okay, so ginamp ko yan kasi nga nilagari nila yung board. Nilagari. Kaya kailangan natin mag-jump. Yan, dahil nga pati yung board na ito hindi na rin siya original dyan. Ayan siya. Okay, so tapos na tayo dyan. Dito tayo. So ito na, nabalik ko na rin sa dati yung putol kanina na kulay red na wire. So, okay na. Yan, kung mayroon kayong tanong or may suggestion or may comment, yan, sa comment section na lang para tingnan natin kung kailangan bang sagutin or hindi na. Okay, so yan na yan siya. So sound check na lang natin. Sound check na lang. Okay, sound check natin. At testing din natin yung ginawa nating wiring dito sa speaker, ano niya, speaker A and B or speaker selector. Yan, nagconnect ako ng dalawang wire para sa speaker. So yung left channel sa speaker A, yan, tapos yung right channel sa speaker B. So bale dalawang speaker yung kinabit natin. Try din natin kung gumagana na yung speaker selector natin. Yan. So meron na tayong player na naka-ready. At play natin. Tapos power on. Okay. So yan, nag-relay na siya. Okay, play. Uy, volume, wala. Ayun, naka-off pala yung speaker natin, speaker selector. So try natin yung A muna. Yan. Yan, yung speaker A muna. Natin natin light. Yan. Try natin yung speaker B. Yan. So okay, gumagana. So pagsabayin natin yung speaker AB. Yan.
natin yung loudness. So, ayan, okay na. So, gumagana na yung ating speaker selector. Pati yung low, mid, high, okay na rin. Pati yung balance. So, okay, ayan. So, ito guys, natesting ko kanina yung mic. May problema rin pala. So, sa mga baguhan at hindi pa alam to. So, kapag yung pag-testing ko kanina, nagkaano siya, namamatay. So, nagpo-protect yung speaker natin. O namamatay yung relay kasi nagpo-protect siya dahil dito sa volume. Yun, tulad nun yun siya, namatay. Tayo natin mag-relay, mag-on ulit. Ayun, nag-on na siya. So pagka ginalaw mo yung mic bus, nagpo-protect, namamatay yung relay. Kaya may problema na rin yung mic tone control natin. So papalitan ko muna to guys, yung bus. So yung bus na ito tsaka yung mic volume na rin. Pero bago yun, try mo natin para makita nyo lang. Yan, naka volume. So sound check natin. Test check, test check. Hey, 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 hey. So yan, mahina siya. Check, ayan, hey, sound. Guys, pag ginalaw ko tong mic bus, ayan, namatay siya. So, may problema na rin yung mic bus nya. Ayan. So, try nga natin yung, treble. Pantayin muna natin mag-on. Yun, nag-on na. Check, hey, sound. Try natin yung mic treble. Okay pa naman yung treble at echo. So itong dalawa na lang palitan ko. Ayan. So ayan, okay na guys. Tapos na yung ginagawa natin at matutuwa yung customer nito. Okay, so ngayon na lang naman yung papalitan ko, tapos yun tatakpan ko na. Ayan. So yan na napalitan ko na ng napalitan ko na ng volume at yung M-bus para sa mic. At binalik ko na rin yung mga knob sa tone control. Okay, so volume natin. Hey. Hello sound. Hey. Hey, check. Ayan, so okay na, hindi na siya nagpo-protect o hindi na namamatay. Ayan, so okay na. Okay na. Tapos na natin yung amplifier na tampered. Ayan, so okay na. So yan, tatakpan ko na lang, tapos pwede na. At ibabalik natin yung knob dito para sa mic. Okay, so yung guys, yung tuner pala, na-testing ko naman kanina, okay naman. So hindi naman kailangan yan. Pero na-testing ko kanina, gumagana naman. Okay, so
Ayan, takpan ko na lang.